What's up mga kadonbal? Kamusta sa inyo? Maulan na umaga mga kapatid. Yan, maaga tayo ngayon, no? So, ngayon, kaya tayo nagbi-video para doon sa pangako sa inyo sa part 2 ng question and answer. At the same time, shout out sa mga comments ng ating mga mahal na subscribers. Okay? So, ngayon, wag na natin patagalin pa. Let's move on to our part 2. Let's go mga kapatid! Okay, welcome back mga kapatid. Dito na tayo sa ating part 2 ng ating question and answer para dun sa ating Joy Car updates. Okay? Next time, patuloy natin. Number 11. Ang tanong ni Marco Lopez, mabilis ba makapasok sa Joy Car? Okay ka doon, Marco Lopez, no? So gaya ng sabi ko, mas mabilis makapasok sa Joy Car kumpara sa Grab. Ang main reason, dahil number 1, syempre kailangan nila napakaraming drivers. Okay? So that's number 1 reason. Siyempre, nagpapalaki sila ng ng institution nila, no? So kailangan nila ng mga drivers, which is ang main purpose ng kumpanya nila. Makapag-serve sa public, so kailangan ng maraming drivers. So syempre, dahil katulad ng regular trabaho, pag mas hiring, so mas madali makapasok, mas magaan yung mga requirements, mas madali yung approval. Okay? So for your question, madali ba makapasok sa Joy Car? Definitely mas madali compare sa Grab as of today. Okay? Salamat. Sunod natin, number 12. Galing naman kay Seth Kulitan. Sana tama yung pagkakabanggit ko. Pag operator ba, how much boundary ng sedan? Okay, ganito yan. So, wala naman nagre-regulate kung magkano dapat yung boundary ng isang Joy Car or Grab na sasakyan. Pero usually, sa sedan, based on my own experience, dalawang klase, no? Unang klase is yung boundary system, which is regular boundary ng parang sa taxi. Pangalawa naman is boundary hulog. Okay? Ngayon, ano yung mas malaki? Mas malaki natural yung boundary hulog. Bakit? Kasi after 5 years or kung ilang years man yung sasakyan na kinuha mo, isa yung mapupunta yung sasakyan na din-drive mo. Okay? So, meron naman sa boundary, just a regular boundary ka lang everyday, and hindi mapupunta sa sasakyan eventually. Okay? Magkano? So, ang range, magbibigay ng range, okay? Usually, ang boundary system, yung boundary lang, naglalaro yan sa 800, 900, 1,000. Okay? Yan yung sa boundary. Sa boundary hulog naman, naglalaro yan from 1K, kung mabait talaga yung operator, 1, 2, o 1, 3. 1, 3 at most. Pag 1, 5, grabe na yun. Masyado malaki yun. So, 1, 3 at most. Sana clear sa yan, kapatid, no? Kapatid na Seth Cole. Sana clear sa yan. So, either boundary or boundary hulog system. Kahit saan doon, mahalaga, meron kang binabiyahe araw-araw. Ang tanong, kaya ba yon? Natural. Kayang-kaya yung boundary na yun. Again, gaya na sabi ko, depende sa lifestyle mo yan kung magkano gusto mong kitain. Pero kung speak of boundary, kayang-kaya yung dalawang bagay na either boundary or boundary hulog. Okay? Next tayo. Number 13. Galing kay Mac Ed Munoz. Ano po requirements ng pagpasok sa Joy Car? Okay, marami nagtatanong nito ng mga requirements. So sana meron kayong pen and paper sa tabi nyo. Sabihin ko sa inyo mga requirements. Number 1 requirement, syempre, kung bago pa lang yung sasakyan mo, sales invoice kung wala pang ORCR. And eventually, pag may ORCR ka na, kailangan bumalik sa opisina para i-update yung para sa PA mo. Okay? So, ano muna, sales invoice kapag bago pa rin sasakyan mo or ORCR. Next is yung car insurance. Napakahalaga yan yung car insurance. Kinukuha din nila yan. Usually, pag bago sasakyan mo, free naman yan for a year. So, dalhin mo lang yung car insurance mo kung ano man insurance meron ka. Okay? Next,
NBI clearance. So yung NBI clearance mo, syempre dapat valid pa siya at least 1 year. So yung NBI clearance mo, so yan yung kailangan nila para malaman syempre na wala kang pending cases. Okay? Next would be the drug test. Etong drug test na to, based on my own experience, kung saan ka nag-apply, kung saang branch ka man ng LTFRB or Joycar mag-apply, may malapit na drug test doon. Kunin mo lang same day kasi ilang minutes lang naman yung makuha mo na yung drug test result. Okay? So, syempre, dapat negative ka, di ba? So, natural, di ka mapapadrug test kung positive ka, di ba? So, yun yung isa requirement natin. Next natin is 2 valid IDs with 3 specimen signature. So, mas maganda kung government IDs, yun yung kailangan nila, government IDs, at it's Joycar documents, okay? So, yung Joycar documents, ibibigay mismo sa inyo sa Joycar branch na pinag-applyan mo, fill upan mo lang yun, lahat ng mga details, including yung details ng sasakyan, picture ng sasakyan, and so on and so forth. So, bibigay naman sa iyo yan. So, ang mangyayari niyan, hindi naman nila kuning original. Actually, magtutok photos lang sila dyan sa app na nila mismo. Pipicture mo lang yan, and then yun, ipapasa mo na rin sa kanila. Okay? So, sana clear sa iyo, Kadon Balmac, Ed Munoz, yung mga requirements ng Joycar. Okay? Ang payment for Joycar, gaya na sabi ko sa mga unang vlog ko, is, for sedan is more or less 8,000 pesos. That's for the normal process. Next tayo, number 14. Galing uli kay Rosy Legaspi. Wow, thank you Rosy Legaspi. Nakakadalawa ka na atang tanong. Okay? Anong magandang settings? Ito sa app to. Anong magandang settings? 1 kilometer, 3 kilometer, or 7 kilometers? Para sa mga bago pa lang sa Joycar, no, sa wala pa talagang knowledge sa Joycar, si Joycar kasi meron siyang settings kung gaano kalayo yung pwede mong i-receive na booking. Okay, pwedeng 1 kilometer lang. Gusto mo, ma-receive mong booking under the radius lang ng 1 kilometer area. Pag naglumagpas ng 1 kilometer, hindi na siya pasok yung bookings. Ganun din si 3 kilometers, 7 kilometers, and so on. So ngayon, anong advice ko? Based sa pag-joycar ko, guys, no, lahat kasi depende sa schedule mo yan eh. Usually kasi schedule ko gabi, 5 PM to 5 AM. So hindi na siya big deal sa akin kung mag all trips man ako. Kasi all trips kahit gaano kalayo. Kasi pag all trips ka naman, makikita mo yung sa reserve list eh. Kung ano yung mga hindi tinatanggap ng mga Joycar driver. So kung tingin mo, it's on your own decision na yung 5 kilometers malapit sa'yo, pwede mong puntahan. Tatawagan mo lang yung passenger na Sir, ma'am, medyo malayo po yung yung pick-up point. Willing to wait po ba kayo? Siguro wala pong namatanggap na drivers ng ganitong oras eh. So, yan, nandito po para mag-serve po sa inyo as long as willing kayo to wait. Yan! mga ganyan. So, again, based on my experience, pag nga ganyan, automatic, nagdadagdag naman yung pasahero eh. Kasi kaya nga sila nasa reserve list, wala na nang tumanggap na Joycar driver nung nag-book sila. Okay? Ngayon, yung settings na ganun, baka naman bato sa akin ng bato yung malalayo, may tendency na ganun. Pero again, meron tayong Kadonbal 40 seconds for you to decide kung tatanggapin mo o hindi. Wala naman epekto yan sa cancellation rate mo. Okay? So, yun. Sa advice ko, all trips mo lang lagi, at least, makikita mo kung kahit malayo man, may 40 seconds ka pa, at least makuha mo yung, lahat ng biyahe. Kung hindi man, kung halimbawa umaga ka ng buong biyahe, sa umaga, mag 3 kilometers ka lang. Pag umaga, 3 kilometers radius lang. Kasi sigurado na marami ng pasahero eh. Pag gabi lang yon. Pag usually, alanganin na oras, and so on and so forth. So, ganyan yan. Okay? I hope, Rosy Legaspi, Kadonbal, nasagot ko yung tanong mo. Okay? Number 15. Mas okay ba ang Joycar kaysa dati? Yan, ang tanong yan ni Adjonel Lazaka. Okay, sa totoo lang, ang laki ng difference niya. Noong nagsisimula pa lang yung Joycar, tsaka ngayon, dumadami na talaga yung drivers niya. Dumadami na yung mga pasahero. Ngayon, bakit? Based on my own analysis, mas gusto na si Joycar kasi, ang sabi lang naman nila, mas bago raw yung mga units kumpara kay Grab. So natural, syempre yung mga dating Grab mga luma na ngayon, 'di ba? Yung mga dating sasakyan, dating units. So may mga ganun. At the same time, mas madali raw mag-book kay Joycar kaysa kay Grab. May mga ganun silang mga sinasabi.
Pero syempre, again, subjective yun eh. Iba-iba experience ng bawat mga pasahero. Pero kung sa main na tanong, kung mas okay na ba yung Joycar kasi dati, definitely, malaki yung improvement ni Joycar. Okay? Thank you. So, number 16 tayo. Okay, number 16. Okay ba biyahe sa gabi? Donbal at PNKM. Oo naman. Oo naman. Sa gabi kasi, unang-una, tipid ka sa gas. Kasi aircon mo, number 1 lang. Malamig na yung cabin, malamig na yung buong sakyan. Pangalawa, walang traffic. Walang traffic. Legit yan, walang traffic talaga. So, maganda yung biyahe sa gabi. Patience lang, hindi siya katulad ng umaga na sunod-sunod. Pero, para sa akin, mas okay. Kasi, pag sa umaga ka, sunod-sunod yung biyahe mo, pero pag kinumpute mo na, pag uwi mo, is napunta lang sa gas yung kita mo, majority. At the same time, yun, pag mo is mainit, 'di ba? Taas traffic, so mas stressful. So okay yung sa gabi para sa akin. Next. Next natin, number 17. Kikitain pa rin ba 1K sa tip? Ayan, may mga sa tip naman tayo. Galing to kay at Christopher Salvador. Okay? Okay. Ang tawag dito, sales pitch. Pag sinabing tip, nakadepende na mga kadonbal sa driver yan. Mas more polite ka, mas more on marunong ka mag-gauge. Hindi porket makwento ka, may tip ka na ha. FYI lang, kailangan i-gauge mo yung pasahero kung willing ba siya makipagkwentuhan. Be sensitive sa mga jokes. At the same time, try mo kung ano yung point of interest nila sa pagkikwentuhan, hindi yung gusto mong kwento. Okay? Pag-uusapan natin sa ibang bagay kung anong sales strategy para makareceive ka ng tip. Kasi ako personally, excuse me, malaki na akong tip on a daily basis kasi sales talaga ako for 12 years. So at the same time, syempre totoo ako sa mga pasahero ko sa lahat ng kinikwento ko. Okay? Hindi natin kailangan mag-sugarcoat. Okay? Kasi maramdaman nila yun eh. Lalo kung traffic, so napaganda pag meron kang intellectual conversation, politics, sports, cryptocurrency, stock market, or whatever topic na gusto ng pasahero, kailangan very broad yung knowledge mo. So, it's up to the driver. So, kung malaki ang tip, again, subjective yan, depende sa driver, depende sa pasahero. So, it's a sales skill. Okay, di ba? Sa ibang part natin, tuturo natin yung ganyang strategy. Okay? Next natin, si at Biyahero ni Glenn, number 18. Anong magandang gamitin na unit na tipid sa gas? Itong sagot ko, based sa kwentuhan sa mga umpukan namin mga Joycar drivers or kahit mga Grab drivers. Kung gusto mo talaga ng patipiran ng gas, although BS yung ginagamit natin, pero Mirage G4 ang matipid sa gasolina. Sobrang tipid daw niyan. Magaan siya yung kaha niya, kaya siguro matipid din sa gas din. So, yun yung matipid sa gas. Mirage G4. Kung sedan yung pinag-uusapan. Okay, next. Number 19. Galing naman to kay at Mark Dia Alay. Pwede ba gamitin personal car sa Joycar? Siyempre naman, pwede. Mas maganda nga yun. Ikaw na yung operator tsaka driver. So, again, wala namang oras sa Joycar or kahit sa Grab, wala namang oras. So, it's your own perspective kung anong oras mo siya gagamitin. So, kung sa tanong mo, pwedeng gamitin personal car, pwede. Mas maganda yon. At least sa'yo na yung unit. Okay? And for our last question, galing kay at Mirasol. Pwede ba dalawa operator sa iisang unit? Hindi po. Sa isang unit po, isang operator lang po, ang driver ang pwede hanggang 3. Okay, ulitin ko po, sa operator, isa lang po ang operator kasi isa lang nakalagay sa LTFR documents mo, sa PA mo, isang operator lang. Pero yung driver, allowable hanggang 3 drivers. Bakit? Siyempre, as operator, minsan may mga driver na hindi babiyahe, at the same time, part-time lang. So, discretion operator yan. So, up to 3 drivers. Again, ang operator, isa lang po. Ang drivers, up to 3 drivers per unit. Okay? So, meron tayong bonus question dito, no? Ayan, may tanong yung kay mga kadonbal natin na OFW, mga kapatid. Sabi ng kaibigan natin mga OFW, Kadonbal,
as OFW, pwede ba kaming mag-shift sa Joycar? Okay. Ang sagot ko rito mga kadonbal, kailangan pag-isipan na maigi. Okay? Kasi hindi siya kasing stable ng katulad kapag nag-abroad ka na meron kang certain contract for 3 years or 5 years, depende sa kontrata nyo, 2 years or months, depende yan. Fix yun. Dito kasi, depende sa biyahe mo araw-araw at depende kung gaano kasipag. No work, no pay. Ngayon, aning experiences? Marami pong OFW na hindi na bumalik sa ibang bansa, nag-Joycar na lang or nag-Grab na lang, regardless kung ano transportation apps. Nakatapos na ng unit, 5 years to pay, pero tinapos na lang 3 years to pay, iba, pangalawa, pangatlong unit na. So, may mga nagsasabi na syempre malakas dating Grab, mas malakas dating Joycar bago pa lang. So, gaya na sabi ko, it's up to your own decision. Pero as long as na meron ka namang savings, may ipon ka, at bumbiyahe ka araw na may sipag, sigurado ako, makakayanan mo to kapatid na OFW. Okay? So, wala na tayong mga katanungan dito. Wait na lang kayo sa mga next natin vlog, sa iba natin mga topics regarding Joycar or Grab. Mag-Grab din tayo, no? So, abangan nyo yan. So, for now, yun na lahat ng mga questions, sama-sama questions ng mga kadonbal natin na subscribers. So, mga kapatid, hinihiling ko lang ha, kung di ka pa subscriber, napansin ko 3% pa nang nanonood ng vlog na to hindi pa subscriber. So ikaw, mag-subscribe ka na, okay? Tulungan natin ang ating channel na mas lumawak pa para mas marami tayong kaalaman regarding transportation apps, okay? Pinapangako sa inyo, kung ano man update sa atin, kung may shifting man tayo, kung Grab or Joycar o kung ano mang diskarte natin sa kalye, i-share ko sa inyo, okay? Ako nga pala si Kadonbal. Please don't forget to like, share, and subscribe mga kapatid, mga Kadonbal, okay? Paalam muna sa ngayon. Maraming salamat. Have a great day. Biyahan tayo ng Panginoong Diyos, okay? Trabaho tayo ng trabaho. Maraming salamat. Bye for now.